sa palasyo ang ilang senador sa imbitasyon ng Pangulo. Kwentuhan lang daw ayon sa kapatid ng Pangulo, pero natalakay raw ang International Criminal Court ayon naman sa isang senador. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ito, magandang pangitain to. Naghapunan ang mga senador sa Malacanang. Uy, ano po yan? Loyalty check ba yan? Meron loyalty check sa Malacanang. O, mga senador ang umatid. Kahit walang agenda sa pakikipaghapunan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos sa ilang senador kagabi, nakausap daw ni Senador Bato de la Rosa ang Pangulo ukol sa investigasyon ng International Criminal Court. Napag-usapan namin personally, kaming dalawa. Ano po sabi niyo? Ang tanong dito yung patungkol sa ICC, napag-usapan nyo ba ni Marcos? Yung tungkol sa ICC, napag-usapan daw nila. Anong sagot ni Bato? I'm not at liberty to reveal the details. Ayan, hindi niya pwedeng sabihin. Kung ano ang pinag-usapan, syempre, sikreto yan. Details of our conversation dahil nga it is a privileged communication between us. So basta tingnan lang yung mukha ko, nakangiti. Ayan. Ayan. Tingnan nyo si Bato. Basta tingnan nyo na lang ang mukha ko. Tingnan nyo, anong klaseng ngiti yan? Ngiting aso, ngiting damonyo. Senator Bato, joke lang po Hindi, joke lang. Alam nyo, may mga hindi ako sinang-ayunan. Alam nyo yan sa mga nakasubaybay kay Coach Oli. Bagamat etong si Senator Bato ay DDS2 yan. At yan po ay talagang supporter ni PRRD, ni Rodrigo Roa Duterte. Talagang supporter, kaya nga naging yan nga naging chief PNP nung panahon ni PRRD. So, talagang supporter po yan. Bagamat siya ay DDS, nung panahon ng investigasyon sa Bucor at investigasyon patungkol kay Tebes, alam niyo pong hindi ako sumang-ayon sa kanya. At binira-bira din natin. Okay? Gaya ng sabi ko sa inyo, uulit-ulitin natin, wala po sa tao yan. Nasa issue yan. And at that time, I believe, mali si Senator Bato. Mali po siya doon. No? Ngayon, kung ako naman ang mali ang opinion ko, basta sa akin, sinabi ko, yung honest to goodness na alam kong opinion ko. At yun ang opinion, bagsak po si Senator Bato doon. Pero ngayon, eto naman ngayon. Ngayong nangyayari ito at iniipit si Senator Bato patungkol sa ICC, ipagtatanggol ko naman si Senator Bato rito. Okay? So makikita nyo, sa aking pananaw, hindi po ako basta bitter na tao. Kung galit, galit. Kung DDS, bati. Hindi ganun. Depende yan sa issue. Depende yan kung maganda yung ginawa. At sa ngayon, siya po ang inaapi. Siya po ngayon ang pinagkakaisahan patungkol sa ICC. So, nasa panig niya ako. Pero kung ang usapan ay about Bantag at Tebes, mali siya ron. Paninindigan ko, mali siya ron. Hindi ko nagustuhan yung klase ng investigasyong ginawa niya ron. Parang kay ano ngayon? Dati pinuri natin ng pinuri si Benny dahil sa pag-iimbestiga. Ngayon siya ang nagsampa mismo ng resolution about ICC. So dati pinuri natin, ngayon palpak siya. Obviously, bakit nyo gagamitin ng Kongreso para sa ICC? Di ba? Patas lang tayo. Okay? Pero ngayon, I'm happy for Senator Bato. Dahil ngiting aso na siya. Kita nyo yung di ba? Happy na siya. Pero ito, it says a lot. Malaking bagay ito. Yung sinabi niya, nag-usap sila ni Marcos
at yung pag-uusap nila, hindi niya pwedeng sabihin, pero tingnan nyo, nakangiti ako. That is a good news. And ako, malaki ang aking tiwala sa panagdadaanan ni Senator Bato ngayon. Walang makakapagpangiti sa kanya. Bukod doon sa assurance na hindi papapasukin ng ICC. Or, at least, it's safe to say, kung papasukin man ng ICC, nakuha niya sa aking opinyon, nakuha niya ang assurance ni Marcos na hindi siya magagalaw. Yun. Definitely, hindi mo mapapangiti ng ganyan si Senator Bato. For the past few days, parang stress nga siya. Galit na galit siya kay Ontiveros. Di ba? Pero yan, napangiti siya. Aba. And, malaking bagay din yan dahil kung may assurance about ICC, it means sigurado yung sinusuportahan natin na hindi magagalaw or hindi makakapasok ang ICC, safe si PRRD. Yan yung magandang nangyari dyan. No? Ako naniniwala, hindi susuportahan ni Marcos yung ICC. Sangiting yan? Sangiting yan? Ay, matindi na yan. Ha? Easy. Happy ako, happy. Ang Pangulo ang nag-imbita sa mga senador. Bukod sa majority senators, naroon din ang independent. Kaya katulad, tama, Molly, ngiting tagumpay coach, yes. Oo, yan ang pinagdadaanan niya ngayon. Kaya tagumpay siya sa ICC. Senators na sina Pia at Alan Peter Cayetano. Wala naman sa hapunan sina Minority Leader Coco Pimentel at Senador Risa Hontiveros, pero present ang misis ni Pimentel. Okay? Present lahat ng senador except si Senator Pimentel at si Hontiveros. Pero si Pimentel, andun yung asawa. Okay? Ano masasabi mo dyan, Coach? Buti nga hindi sumama si Hontiveros. Huwag nyo na isama yun si Hontiveros. Hindi, sa totoo lang. May bilang pa ba yan si Hontiveros? Isaw-saw lang ng sausaw yan eh. Gusto lang niya siya maging standard bearer ng dilaw pagdating sa 2028. Naman, yung dilaw, may bilang pa ba ang dilaw? Sa totoo lang. Wala nang bilang ang dilaw. Yung mga vloggers niyan, kumikita na lang yan. Alam mo yung mga vloggers ng dilawan? Kumikita na lang yan kasi syempre, kakaunti na silang nagtatanggol sa dilaw eh. So pag vlogger ka ng dilaw, malakas ang views mo. O, di ba? O. Pero wala na yung dilaw. Kaya hayaan nyo na si Hontiveros, buti wala siya dyan. At sa susunod, kung meron mang ganyan, Hontiveros, huwag ka nang umattend, ha? Hindi ka kailangan. Hindi. Mag-i-speech ka lang dyan. Nako, maganda ito. I-etchapuera nyo na. Alam nyo, ang totoong kumukontra ng Uniteam, binabasag ang Uniteam, dilaw. Kasi gusto nilang makapasok eh. Ha? Tapos, mayroong mga pasaway, sumasakay sa dilaw. Kahit sa vloggers, nangyayari yan. Sumasakay sila doon. Gusto lang magiba. Galit lang talaga sa Duterte. As simple as that. Chikahan lang yun. Ang inapi-api doon si Senator Gatchalian. Yun lang. Wala, nagkabiruan lang kung kailan pa magpapakasal. Naiinip na kami. Ito nagustuhan ko yung sinabi ni Senator Amy na yun. Kasi titananong siya, bakit nagpatawag si Marcos ng meeting? Sabi niya, hindi, wala. Nagtsikahan lang, nagkabiruan lang. Inokray lang si, kailan daw magpapakasal si Gatchalian. Ganun lang. Maganda yung sinabi ni na yon. Senator Amy na yon. Ibig sabihin nun, para sa akin, sa aking opinion, malalim din yon. Kasi pwede niya namang sabihin na, wala, pinag-usapan lang namin yung patungkol sa ICC, pinag-usapan namin na magiging proyekto, pinag-usapan lang namin yung anong gagawin natin sa 2024. Kasi tagtaan nyo, mga elected senatorial
mga senators to. Elected yan. Nagpatawag si Marcos ng dinner. Ganun-ganun lang. At umattend lahat except si Ontiveros. Tapos, para lang okrayin si Gatchalian. Malabo yun. Malabo yun. Ako, sa tingin ko dito, ay posible nagkakaroon ng loyalty check si Marcos. Posible yan. Tinitingnan niya, ito bang mga senador ay nasa aking side. Pangalawa, posible na binibigyan niya ng assurance ang mga Duterte. Tatandaan po natin, ha? Tandaan po natin, present po ang mga Duterte senators. Yung mga kaalyado ni Duterte na loyal, na alam natin, kahit anong mangyari, hindi ilalaglag si Duterte. Andyan si Bato, sila Cayetano, Tolentino, Bongo. Yung mga yan talagang solid yan. Hindi ito yung mga balimbing na katulad na nasa Congress. Kung asa ng proyekto, laglag si Duterte. Hindi. Etong mga senadors na to, you agree with them or not na lahat ng ginagawa nila ay mabuti o hindi po yun ang issue. Ang issue dito, subok na. Subok na loyal na taga-suporta ni PRRD. Kaya etong meeting na ito ay posibleng ina-assure ang Duterte nasa likod nyo ang administrasyon. Pwedeng ganon. Or may plano sila. Okay? Ang good thing about this ay kung binigyan ng assurance sa mga Duterte, posible na nilaglag si Romualdez dito. Posible. Maka sinasabi, hindi lang madiretso. Hayaan nyo na yan. Hayaan nyo na yan. Basta hindi magtatagumpay ang ICC na yan. Hayaan nyo na yan. Basta hindi, ako nang bahala dyan sa ICC na yan. Hayaan mo na yan. Putak ng putak dyan sa Congress. Hayaan mo na yung kampi-kampihan sa Congress. I don't know kung ano exactly ang nag-transpire doon, no? But the fact na nagpatawag ng dinner sa lahat ng mga senators at andyan ang mga loyal kay PRRD na senators at ngiting aso si Senator Bato, magandang pangitain yan.